Daga! 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 Pagpatakaw! Pagpatakaw! Walang puputok ha! Walang puputok! Oh, si Daga! Si Daga! Si Daga! Baba! Dito! Baba! Labas! Dapa. Dapa. Posas! Posas! Primero! Posas! Daga! Katatakbo! Daga! Oh, wala! Oh, sige! Dito! Posasan agad! Posasan! Oh, dito lang! Hayaan nyo lang! Posas! Isa dito! Upo ka lang! Sigurado ka! May baril dyan isa! May baril! Tapos! Mayroon ka may baril dyan! Yung isa! Bumaba na yung isa! Ha? Dalawa may baril daw, sir. Dalawa. Oh! Wala! Hindi ka masasaka! Hindi! Wala! Oh! Bala! Oh! Tapos sabi ko na yung brand! Huwag mo na tagtanong! Na info na merong jailbreak na nangyari sa Batangas Provincial Jail sa barangay Malaini, Ibaan, Batangas. At binigyan kami ng instruction ng aming provincial director, si Police Colonel Emerick Giovanni Sibando, na lahat ng mga malalapit na units ay tumulong doon sa paghahanap. At mga around 1 o'clock ng hapon, naka-receive kami ng verified information na itong 5 sa mga tumakas na PDL sa provincial jail ay sumakay ng Alps bus na may body number 7087. Yun. So, after that, binubilis namin yung aming puwersa dito sa San Tomas Component City Police Station at pin-lockdown namin yung bus at doon na nagsimula yung aming negotiation para peacefully ay mag-surrender yung ating mga tumakas. Okay, so ano po yun? Paano na tukoy na sa kailang bus? May information kayo tapos hinarang nyo na doon? Yes po, yung driver nakipag-cooperate din. Nung makita niya na may mga pulis na nakaharang, pinatay niya yung makina and then tumakbo po siya palabas. So hindi na po makaandar yung bus. At fortunately, some of the passengers ay nakikipag-cooperate para makausap namin yung mga tumakas. Yung 5 po, ano po ito? Armado o may mga armas na sila dala o tinakot nila yung mga pasahero? Yes sir, meron po silang armas. May na-recover kami ng isang caliber 9mm with 16 live ammunition, 2 magazine, at isang balisong. But according to the passengers, hindi naman po sila sinaktan at hindi naman nila nilalabas yung kanilang baril. Yes, sir. Nagpanggap na pasahero sila? Nagpanggap din po sila na pasahero. And then nung na-flag down na ako, saka nalaman na 5 sa kanila ay yung mga tumakas. So sir, pero kanina kasi yung unang info parang nagka-hostage taking. Nagka-hostage taking po ba? Hindi po, wala naman pong hostage taking na nangyari, but kung makikita lang po yung ibang mga video, parang ganun po ang nangyari, but hindi naman po yun hostage taking. Gano'ng katagal yun, sir, na bago napasuko? Siguro sir, more or less, mga 20 to 30 minutes yung aming pakikipag-usap sa kanila. Okay, sige. Sir, Sorry, habol GMA. Nandiyan naman yung cameraman ko. Sir, Vlogger na tayo ngayon. naunang information ng agaw doon sila ng baril doon sa mga guwardiya ng facility. According po dun sa initial na interview namin dito sa mga nakatakas na nahuli nga po natin ay kinuha po nila yung baril doon sa mga jail guard. According po sa kanila yun, and then it needs verification. So yung bago na na-recover sa jail guard yun? Allegedly, sir. So paano sila sumuko?
nagpapahanap ng media kanina, yung mga skills, mga kita preso. Yes sir, initially, nagdidemand sila ng media para daw safe sila. So tumawag kami ng media, but habang pinaprocess, tumatawag kami ng media, nakumbinsi naman natin na peacefully mag-surrender sila. Saan ba sila pumulas to? Sa gitna ng bus? Iba-iba, bukod mayroon sa gitna, mayroon sa hiwa-hiwalay sila. So walang kalaman ng mga pasahero na yun yung tinutungin. Yes sir, nung una ay ganun po sir. Ano reaction ng mga pasahero kung may mga pulis na kumahanan? Noong una po siyempre, natakot po talaga sila dahil akala nila ay possible din silang matamay at hindi nila alam kung ano yung ano pa. Ipinaliwanag naman po namin doon na safe sila, wala namang putukan na mangyayari kung makikipag-cooperate yung ating mga nakatakas. Sorry, yesterday, bahagya ng evaluation po ng Engineering 7. Inaway po natin, wala pong hostage taking na nangyari. Yes sir, wala pong hostage taking na nangyari and na-convince po natin sila na mag-surrender peacefully. Wala po silang sinaktan doon sa mga pasahero. Wala naman po, wala po. Initially, wala po kaming na-receive na complaint at ako po mismo ay kinausap ko po yung mga pasahero. Tinanong ko po sila kung may nasaktan at syempre humingi po tayo ng pasensya sa abala at pinaliwanag natin na yung ating po ginawang action ay para po mahuli at maibalik sa loob ng kulungan yung ating mga tumakas. Paano po na-convince nga ulit yung mga preso na sumuko? Kinausap ko lang po yung sabihin na natin na nagtumayong leader sa kanila. At gusto lang nila makausap yung pamilya, hindi naman daw sila lalaban. Kaya ang ginawa po namin, para makasiguro na wala silang armas, ay kinumbinsi po muna natin sila na ilabas yung baril. Ano po, so tinalagay namin sa isang bag ng pasahero, nung mailabas at ma-confirm namin na yun na nga yung baril na hawak nila, in a safe distance, ay nagkaroon po kami ng pag-uusap. So bakit nakakubad sila? Pinakubad nila? Pinahubad po namin just to make sure na wala silang kita natin, yung walang tinatago at wala po yung... Isang baril lang po, COP, isang baril lang. May baril po at saka isang balisong na kuha po natin sa mga tumakas. Paano po sila napuntang bus? Yun po ang medyo kulang yung aming info. Basta ang bato po sa amin ay sumakay sila ng bus. Pero yung bus galing Ibaan. Galing, hindi lang po sigurado kung Batangas City or galing Ibaan. Okay. And ano mga kaso nitong mga ito? Iba't iba po ang kaso. May murder, may homicide, at saka may violation ng Republic Act 9165. So ilan na po lang? 10 na natakas, 8 na ang nasa custody. Ang masisigurado ko po lamang ay yung sa amin, yung 5 na nandyan po, undergoing our custodial debriefing at filing of additional cases sa pagtakas at saka sa pagkakahuli natin doon sa baril at saka sa bladed weapon na dalaga. Sir, yung bladed weapon, yun yung galing doon. Yes sir, galing sa mismong, ay hindi